Bilang pagsisimula, ating saksihan ng pagtataas ng watawan, kasabay ng pag-awit ng pambansang awit na pangungunahan ni Kagawad Ryan Calda ng Barangay 502, Zone 50, Sampaloc, Manila. Susundan nito ng isang taus-pusong panalangin ni Kagawad Lloyd C. Fajardo ng Barangay 306, Quiapo, Manila. Pagkatapos ay ang panunumpa ng katapatan sa watawan ni Ginang Cristina Inales Gonzales. Pagkaraan ay ating aawitin ang awit ng Maynila sa pangunguna ni Punong Barangay Ronald Decena ng Barangay 274, Zone 25, San Nicolas, Manila. Susunod ang pagbigkas ng panata sa Bagong Pilipinas na pangungunahan ni Binibining Shaina Yaka C. Enero at pag-awit ng himno ng Bagong Pilipinas na pangungunahan ni Kagawad Jerry Rota mula sa Barangay 507, Sampaloc, Manila. Magkakaroon din ng isang maikling mensahe mula sa pinuno ng kawalihan ng mga barangay sa Maynila na nunungkulang opisyal Lares T. Borromeo. Bilang tampok na bahagi, ating pakinggan ang paalala at mensahe ng ating kagalang-galang na punong lungsod, Francisco Isko Moreno Lumagoso, na maghahatid ng inspirasyon at paggabay para sa ating minamahal na lungsod ng Maynila. Ako po si Acting Chairman John Pennington mula Bagong Barangay 841, Pandacan, Manila, ang inyong tagapamuno ngayong umaga. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyong presensya at pakikisa. Simulan na po natin ang ating programa na may buong galang at pagdakila sa ating watawan at sa ating inang bayan. Maraming salamat po. Panalangin, Ama namin mapagmahal, kami po ay nagpupuri ng buong puso, nagpapakumbabad na malapit sa iyo. Kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw na ipanagkaloob mo. Salamat po, Ama, sa lakas na bumamal at pagpatuloy sa kabila ng hamon at higit sa lahat sa biyayang muli mo kami pinagmuklod para sa tungkuling paglilingkod. Naway magampalang po namin ang buong husay at pagmamahal ang mga layunin para sa aming minamahal na lungsod sa ilalim ng pamumuno ng aming butihing punong lungsod, kagalang-galang Francisco Isko Moreno Lumagoso at kagalang-galang Angela Lechi Ilala Chensa. Naway kami ay maging instrumento mo upang bawat milenyo ay makamtan ang pag-asa, ginhawa, pagunlad at dignidan sa kanilang pamumuhay. Dinadalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Gawin mo po kaming matatag, malakas at matapang sa bawat pagsubok na aming hinaharap araw-araw. Gabayan mo po kami upang maging mas mabuting lingkod bayan araw-araw. Amen. Itaas po natin ating kamay sa ayos ng panunumpa. Ako ay pinipuno buong katapatan ng lupa sa watawan ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasakisan na may dangal, katarungan at karayaan na pinakikilos na sa bayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa.
Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong Mayor Francisco Isko Marino Tumagoso, sa ating pong Vice Mayor Angela Lechi Atienza, Secretary to the Mayor Manuel Lendez Orcal, City Administrator Attorney Wardy Quitos, Chief of Staff Cesar Chavez, sa ating mga kagalang-galang na konsehal, mga department heads, sa lahat ng kawani at kapwa ipagbayad ng pamahalaan ng Luzon ng Maynila, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw, ang tanggapan ng Manila, Barangay Pilo, ay buong pusong nagbibigay-pugay sa inyo lahat at nakikiisa sa makapulang buwan ng Agosto. Buwan ng wikang pagbansa at buwan ng kasaysayan. Bilang Manila, kaya ito ang magbahagi ng kaunting kaalaman tungkol sa ating tanggapan. Ang Manila Barangay Bureau po ang kaunang-unahang barangay bureau sa buong Pilipinas. Ito ay itatag sa pamamagitan ng Ordinance Number 7439 noong 1973 sa pamumuno ni dating Mayor Ramon Tagagsing. Mula po noon, naging bahagi ang ating lungsod sa pagsusulong at pagpapatibay ng konsepto ng barangay bilang pangunahing unit ng pamahalaan. Itinatag ang Manila Barangay Bureau sa ilalim ng tanggapan ng Luzon upang magsilbing mahalagang ugnayan sa pagitan ng pamahalaan ng Luzon at ng mga barangay. Layunin nito na makatulong sa matinis at maayos na pagpapabatid at pagpapatupad ng mga polisiya, programa at kautusan ng ating nasyonal at lokal na pamahalaan. Bunga ng ating sama-samang pagtutulungan
Matagumpayan natin na ihatid ang pamaskong handog sa ating mga kapwa-batang Maynila na tumang ang masisipag at naasahang mga kawani mula sa DEPW, MPPP at DEPS. Tumurin po tayo at patuloy na nag-update ng ating Barangay Officials Directory upang maging mas mabilis at epesyente ang komunikasyon at koordinasyon sa ating mga barangay. Patuloy din po tayo katuwa ng OSCA, MDSW at City Treasurer's Office para sa maayos na pamamahagi ng mga benepisyo at allowance para sa ating mga minamahal na senior citizens, persons with disabilities at solo parents. Tayo rin po ang nakakasang tumuto sa pagpapatupad ng weekly e-up and logging drive ng ating mga barangay tuwing Sabado. Sa patuloy na pakikisa ng ating mga opisyal ng barangay, unti-unti natin nakikita ang pagbabalik ng kalinisan at kaayusan sa ating mahal na lungsod. Pinagagalaw din po namin ibahagi na ang matagumpay na pagsasagawa ng programa Bawat Barangay Makikinabang na ipinabot ng Office of the President, katuwang ng City Budget Office at Office of the City Accountant, kung saan ang bawat barangay ay nakatanggap ng 100,000 pesos para sa kanilang mga napiling proyekto at another 100,000 pesos para sa kanilang mga napiling scholar. Bukod po dito, nagbigay din ang Office of the President ng pang-anim na buwan na biyaya ng bigas para sa Maynila na ipinamahagi sa mga opisyal ng barangay, mga tanod, admin, BHW at street sweepers. Dahil po sa direktiba at gabay ng ating mayor at vice mayor, patuloy po tayo nagkakawa ng mga programa na pangmapalakas ang ating mga barangay at masuportahan ang ating mga opisyal. Sa kasalukuyan, iniahanda natin ang Manila Barangay Guidebook na magsisilbing praktikal na gabay ng ating mga barangay officials sa kanilang pang-araw-araw na pagganap sa tutunin at para sa mas maayos at epektibong paghatid ng serbisyo sa kanilang nasasakitan. Kasabay po nito, ating binubuo ang Manila Barangay Academy, isang programa na tukol sa patuloy na pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan ng ating mga barangay officials. Dahil kinikilala natin ang sakripisyo at panganib na kaakibat ng paglilingkod nila sa ating pamayanan, isinusulong din natin ang pagkakaroon ng life insurance para sa ating mga barangay officials at mga appointed officials. Sa simpleng paraan ito, nais natin ipadama sa kanila na habang sila ay nagmamalasakit at naglilingkod, ang pamahalahang lungsod naman ay nagmamalasakit at umaagapay sa kanila. Naipababa na rin po natin sa 896 na barangay ang memorandum kaugnay ng ating integrated CCTV monitoring program. Katuwang ang ating City Administrator, DILG Manila, MTD at MDRRMD. Layunin itong magkaroon ng isang mas organisado at sentralisadong sistema upang makatulong sa pagbabantay ng seguridad, kaligtasan at mga pangyayari sa ating lungsod
real time. Sa mga susunod na araw, ang Manila Barangay Bureau ay inaasahan na lilipat na rin sa bagong tahanan. Kasabay po nito ang ating pagsusulong ng modernisasyon at digitalisasyon ng mga proseso sa MPP at para po ulit sa ating mga minamahal na barangay officials, lalo na ang mga natatapos ng 3 termino ng paglilingkod at ang mga patuloy na tumatalima at nakikiisa sa ating linukuhang Hinab Drive. Bilang pagkilala sa kanilang hindi matatawarang dedikasyon, sipag at malasakit sa ating pamayanan, naghanda po ang ating buding punong luksod ng plaque ng pagkilala at pasasalamat. Sa aking po mga kasamahan sa Manila Barangay Bureau, taos puso po ang aking pasasalamat sa walang sawa sa lingkod ninyo. Nakakaasa po kayo na hanggang kaya po namin tumulong, kami po ay tutugon. Sisikapin po namin maging mas mabilis, maayos, patas, at makatao ang bawat aksyon ng aming tanggapan. Sa pagkakataon po ito, buong paggalang, ko po pinapakilala ang isang pinuno na may malasakit, may tapat, at husay sa pamumuno. Malugod po natin tanggapin ang ating buting alkalde, Francisco Isko Moreno Dumaguete. Maraming salamat, Director Paris Romeo. Palakpakan natin ang buong team ng Barangay Bureau. At yung ating mga kagawad na chairman na nakisali sa ating flag ceremony today. Maraming salamat sa oras ninyo. Palakpakan natin sa mga. Muli sa ating minamahal na Vice Mayor, mga kusika, Department Head, good morning! Hindi ko po matatagalan because I have an 8 o'clock appointment also with the Land Bank of the Philippines. No? But hindi ko pwedeng i-miss yung ating lingkuhang pagkikita-kita sa flag ceremony. Bagamat maulan ngayon, ay mag-iingat kayo, hindi natin talaga maisip yung panahon with all the science, no, and technology that are available, still, mailap ang panahon. Mailap man-tuntun. Talagang but then again, we must do what we have to do as part of the government or local government. Maasasabi ng taong bayan. Ngayon, sa isang maulang Lunes, na minsan ay nakadulungkot ang ulan, pero ang ulan also ay simbolo ng blessing. Because all the challenges or fiscal challenges of your city government, I would like to inform 9,364 permanent employees of
the City of Manila. Kami ni Paul ay nag-usap last week kasama natin yung mga department head and bureau head. Gusto ko inform ang lahat ng ating empleyado na we are going to implement on time the third tranche effective September 1. This will give you at least 4% increase of your salary. Paldo ang mga taga-City Hall. This will amount to and cost us 99,079,892 pesos. Magkakata kayo, wala tayong halos talagang hand-to-mouth. Pero, as I have said, God will always provide. Sa masino, mainam, at episyenteng paggasta, unti-unti natatawid natin ang pangangailangan ng syudad, natatawid natin yung mga programa ng syudad, nagagawa natin unti-unti yung pangmatagalang pagawaing bayan, nakapakipagkinabang sa kasalukuyang mamamayan at darating na mga mamamayan ng ating lungsod. At ngayon ay natutupad natin yung ating obligasyon sa ating kapwa lingkod bayan. So, umayak na kayo, paikutin ang papel nang maramdaman na sa September 1 ang umpisa ng lahat. So, congratulations to our 9,364 employees. And we will submit it to City Council to appropriate such amount that was almost 100 million pesos increase in our obligation. So, muli, mga kapwa bayan, congratulations. Keep it up. Kailangan tayo ng tao. So I want you to be healthy. And I want you also to be effective. Because we are together on a common goal, which is public service to our people in Manila and to those who will pass by the City of Manila day in, day out. Then, I think may mararating din tayo na masagana, maunlad, mapayapa at panatag na pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Mag-iingat kayo ngayong linggo. Buong linggo yata po muna. But stay safe. Pag kailangan nyo ng doxycycline o yun, yung gamot, hanggang sa ating clinic o sa ating mga health center. So muli, isang bigtas na linggo